Narito na ang PTV Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang bilangan sa Dagat-Dagatan Elementary School sa Navotas City. Makibalita tayo doon, may ulat si Joshua Garcia live. Joshua? Naomi, naging maayos ang butuhan dito sa Dagat-Dagatan Elementary School sa Barangay NBBS, Navotas City para sa Barangay at Sangguniang Kabataan 2023 elections. Naomi, ayon sa mga botante, walang naging aberya sa kanilang pagboto. Di hamak daw na mas organisado ang naging botohan kumpara noon. Okay naman siya dahil madali kami nakaboto at madali namin nalaman yung mga percent number namin kasi may mga nag-a-assist sa amin. Hindi siya yung katulad ng dati na sobrang nagkakagulo. Pero ngayon, smooth lang. Nasa mahigit 25,000 Naomi ang registered voters dito sa Barangay NBBS. Isa sa may pinakamaraming botante sa lungsod ng Navotas at ayon sa PCRV, hindi ito naging hadlang para makapagsagawa sila ng maayos na halalan. So far naman, simula kaninang umaga, okay naman po. Merong mga maliliit na reklamo pero naayos naman po. Nagtitiwala naman yung mga tao sa PPCRB. Pagka namamagitan kami, nagpapaliwanag kami, naniniwala naman sila sa amin. Naomi, nagsimula ang botohan dito sa Dagat-Dagatan Elementary School kaninang alas 7 ng umaga at natapos kaninang alas 3 ng hapon. Ayon naman na Naomi sa Navotas sa PNP at BFP ay naging mapayapa sa kabuuan ng isinagawang botohan ang eleksyon at wala rin naman naiulat na nangailangan ng atensyong medikal. Ngayon naman, Naomi, ay kasalukuyan ng isinasagawa ang bilangan at pagkatapos nito ay dadalhin ang resulta sa City Hall ng nasabing lungsod. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Joshua Garcia. Samantala, hindi na naka-duty bilang Board of Election Inspector ang isang guro sa Daniel National High School sa Davao City matapos mabangga ng isang motorsiklo. Kinilala ang sugatang guro na si Wencelito Suralta, third member sa Electoral Board sa Precinct No. 840 sa Matina Crossing, Davao City. Papunta sana ang naturang guro sa paaralan nang mabangga siya ng isa pang motorsiklo sa Katulunan Grande. Nagtamo ng bali sa kamay ang biktima. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ni Suralta habang nagpapagaling sa Southern Philippines Medical Center. Kamustahin naman natin ang ginagawang plebisito sa barangay at SK election sa San Jose del Monte, Bulacan. May report si Noel Talakay live. Noel? Naomi, pasado alas 3 kanina ng hapon, isinara yung gate dito sa may Daniel Avena Elementary School. Dito kasi dumadaan ang mga boboto dito sa loob ng paaralan. Ang mga botante dito ay ang mga nakatira sa barangay Dulong Bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa school head ng paralang ito, ipinasara niya ang gate para matiyak na walang makakahalo ng mga late voters. Nasa 6,000 ang kabuang bilang ng mga boboto dito sa Daniel Avena Elementary School. Pero hindi lahat ay nakaboto. Kaya naman merong ibang mga balota ang pinunit ng mga electoral board. Ayon naman sa mga miyembro ng PNP na nakabantay dito, payapa at sumusunod naman ang lahat ng mga botante. Sa covered court din nakalagay, Naomi, ang kanilang medical team doon kasi in case na magkaroon ng mga medical emergency. At sa mga oras na ito, Naomi, kasalukuyan ng nagsisimula ang bilangan dito sa Daniel Avena Elementary School. Yung mga taong nakikita nyo ngayon sa labas ng mga classroom, yan yung mga supporters o mga watchers na mga kandidato dito sa barangay Dulong Bayan. At napaka-importante nga rin ito ngayon, Naomi, dahil ngayong araw din na ito ay pinagbobotohan nila kung magiging highly urbanized ba ang San Jose del Monte, Bulacan. So maabangan natin mamaya kung makakakuha ba ng mataas na boto ang yes kumpara sa no. Yan muna ang update mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Noel Talakay. Samantala, pinagutos na ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pagtugi sa mga suspect sa pamamaril sa Barangay Bugawas, Datu Odin Sinsua at Maguindanao del Norte. 2 ang nasawi at 4 ang sugatan sa pamamaril na nangyari bago pa magbukas sa mga polling precincts para sa barangay at SK elections. Sa command conference sa Camp Crame, sinabi ni Acorda na may hot pursuit operations na sa mga natukoy na suspect. Agad ding nagpadala ang PNP ng Reserve Forces sa Maguindanao del Norte para matiyak ang kaligtasan ng mga botante.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!